Ayan, magandang araw na namang muli sa inyong lahat mga bok. At welcome back na naman sa Momonti kong channel. Kamusta kayo dyan? Luzon, Visayas at Mindanao. O at sa lahat ng mga ka-TH natin na nasa ibang bansa. Lalong lalo na dito sa Qatar at sa Saudi. At dito sa Canada. So, kamusta kayo dyan mga ka-TH? Ayos pa ba ang buto-buto natin? My sourceless water, from yin and yang, arises to sides. From land and sky emerges the divine. My yin-yang fish. So, ngayon mga bok, dito ako ngayon sa ayan, pasapa muna tayo ngayon mga bok, So, itong lugar na to mga bok, na daanan ko lang to. Yan dahil sa na yan mga bok. Nakakaagaw ng pansin tong na to mga bok eh. Yan. Itong marka na to nakakaagaw ng pansin. So, dinaanan ng tubig yan mga bok. Ayan. So, yun lang yung mga marka dito mga bok, Ayan Kaganda naman. So, tignan muna natin yan mga bok. Ayan Yan, ang marka dito mga bok. So, ano kaya ibig sabihin nito mga bok? So, ito, ayan. Pansin nyo naman mga bok kitang-kita naman rectangle. Tapos may linya mahaba. Tapos letter B. Tapos ito, hindi ko maintindihan kung anong kuwan yan mga bok, ayan Tapos ito, parang flag. Tapos may 1. Tapos A. Triangle mga bok. So, alam nyo na ba ang mga nito mga bok, yung triangle? Alam nyo ba kung ano ibig sabihin yan? So, ngayon mga bok, so, ito ang ibig sabihin lang naman yan mga bok. Below wood. So, nabigay ko na tong shapes na to mga bok kung alin sa mga elements ang gumagamit ng shapes na to ang wood. Ito yung ground tapos wood. Kaya ang decoding niyan mga bok below wood. So yung kasunod naman natin mga bok, ayan. Parang number 8 yan mga bok. Parang dalawang square yan mga bok. Yung isa parang rectangle, yung isa ginawang diamond. Ayan, pansin nyo naman. Pero letter B yan mga bok ha. So sa estilo pa lang ng niyan mga bok. Ayan. Hindi masyado nakikita. So parang letter B yan mga bok, ayan naka-stack. So ito pa lang, sa itsura pa lang nito, alam na natin kung anong meron sa dalawang square na to mga bok, ang kanji ng sun. So itong kasunod, partially open yan mga bok. Yan. Yung linya, tapos ito, may mga kanto yan mga bok. So ibig sabihin, hole yan mga bok na partially open kasi naka-close ito. Yan yung open. Kung mapapansin natin mga bok, ayan tatlong linya. So nakasaad dyan, may tatlong hole, ayan, hole na partially open. Kasi yun lang naman ang partially open mga bok, yung mga hole na yan. So tatlo yung partially open. At pansinin din natin to mga bok. Andito na naman ang flag. So kung gagawin natin yung rectangle mga bok, ayan, may isang triangle na nawala. Isang corner ang tinanggal mga bok So ibig sabihin siya chamber.
ang nawala. Ang ibig sabihin ng triangle na yan. Yan, flag. So ito, mahabang linya, either one or shaft. Ito naman mga bok, ang sunken deposit. Yan. So ito, andito ang triangle mga bok. Alam ko nandyan na yan sa treasure code mga bok eh. Itong mga triangle na to eh. Hindi ko alam kung pansin yung dyan sa treasure code nyo. So ibig sabihin lang yan, yung kabuang ano nyan, 3. Yan yung decoding nyan mga bok. Yan. So dahil nagka-X yan dyan mga bok, ayan o, may X yan. So ibig sabihin, sa baba lang ng 3 may target tayo. May water yan mga bok. Yan, water element yan. Tapos yung isang linya, nakarugtong dito sa bilog. So nakasaad dito mga bok, meron tayong dalawang box mga bok na matatagpuan dito sa ibaba ng kahoy. So ito yung palatandaan mga bok. Ayan, partially open na hole. So tatlo sila, target natin dalawa. So itong dalawang ano mga bok, ayan parang rectangle kasi yan mga bok nakatayo. Tapos diamond, ginawang B. Sun. Diba? So alam na natin kung saan yung sun. Ito ang ginamit nilang sun mga bok, parehas lang din yan. So itong flag na to at yung sun na yan, iisa lang yan mga bok. So alam nyo naman, familiar naman kayo mga bok sa flag ng Hapon ano. Yan yung nasa flag nila mga bok sa center, ang sun. So alam na natin kung sino to. Pagka ganitong mga code, talagang pinag ano nila to. Laging naandyan yan. So itong letter B mga bok, tandaan nyo, code to ni Batang Ilog ha. Dalawa lang mga bok ang hindi niya magalaw-galaw. Ang Buddha at si Amaterasu. Ang goddess of the sun. Ayan, sun yan. So yan yung mga entity na hindi kayang galawin ni Batang Ilog mga bok. Ang goddess of the sun at ang Buddha. So nakasaad dito flag. At may dalawang target tayo mga bok. So mula sa flag, matatagpuan yung isang item na nasa taas at dito din sa baba. So ayan mga bok ha, may clue na tayo kung ano hanapin. Sa baba ng kahoy, matatagpuan itong dalawang box. Ang palatandaan, mga partially open hole. So mga butas-butas ang hanapin natin mga bok, 3. Pero 2 lang ang target natin. So ito, ayan nga flag. So either one or shaft yan mga bok. Sunken deposit. Sa baba lang ng kahoy, doon tayo mag-umpisa mga bok. Pansinin nyo mga bok, magkakadikit-dikit itong mga code na to. Medyo may kalayuan. Tapos naka-X dahil yan yung starting point natin dyan mga bok. So yun. Ang code ni Batang Ilog yan mga bok. Lagi tong ano mga bok eh, pagka gumamit sila nito, laging naandito to eh. Laging ito yung ginagamit nila pag gumamit din sila nito ni Batang Ilog. So naalala nyo pa ba mga bok doon sa yung ulo ni Batang Ilog na nakagan parang butike lang tignan, para nakatingala. Tapos may drift marker tayo papunta doon. Pag nag-drift tayo, ito yung matatagpuan mga bok. So doon naman sa yung triangle na may buntot, doon sa pangatlong deposito, nagbaw si Amaterasu, gumanti naman ng baw si Batang Ilog. Nagbibigay sila ng galang sa isa't isa. So hindi na ako magtataka bakit pinagsama nila to pag ginamit nila yung alive person mga bok, yung letter B. Dalawa hanapin natin yan. Yung flag o kaya yung Buddha. Kasi yun lang yung mga entity na hindi nagagalaw ni Batang Ilog. No? Mga divine yung mga tao na yan eh. So ito goddess, ang Buddha divine. Kaya hindi niya magagalaw. Kaya yung mga ginagamit niyang B na yan,
So sila ang pinapatungkulan yan mga bok. Yun yung hanapin natin. Nakasaad dito flag. So siya nga pala mga bok, i-flex ko lang yung isang mensahe ng ka-TH natin ano. So kayo na bahala magbasa. Napakagandang mensahe mga bok. Nakaka-inspired. So itong mga bok, isa lang to sa mga ka-TH natin na alam ko na nakapulot na ng kaunting kaalaman dahil sa tulong ng channel ko. Isa lang to mga bok sa tatlo na alam ko. Hindi ko alam kung ilan pa sa mga ka-TH natin na natututo na nakapulot ng konting kaalaman dito sa channel ko at na-apply nila sa site nila. So kung isa ka sa mga ka-TH natin na nakaupo lang dyan sa upuan at tamang nood lang sa mga ganitong activity, so isa lang ang masasabi ko sa inyo mga bok. Pare-parehas tayo ditong walang mapapatunayan. Ngayon, kung isa ka sa mga ka-TH natin na nag-explore, so ayan ang patunay na mga bok. So kayo na bahala magbasa. Talagang nakaka-inspire to mga bok. So God bless din sa'yo bok at keep safe lagi ang grupo. Sana makahits na ang team nyo. No, sana may sa susunod na mag-comment nakahits na ano. Napakagandang balita yun mga bok. Dahil sa tulong natin. So yon. Uulitin ko sa inyo mga bok. Hindi ako ang makapagpapatunay na tama ang decoding ko. Kasi yun nga, wala pa akong team, wala akong hukay. Ngayon, kayo ang magpapatunay nito kung tama ba ako o mali. So, ito naman mga bok, pinaglaanan ko rin to ng panahon mga bok. Lagi nating tandaan na itong mga marka na nakasulat dito mga bok at yung paligid natin, iisa lang yan mga bok. So, kukuha lang tayo ng clue dito sa mga code na nakasulat. At syempre, titignan natin yung paligid kasi yun na nga, yung paligid at ang code natin ay isa lang. So ayun, hindi naman lahat na maituturo ko sa inyo mga bok. Ito lang yung tips na maibigay ko sa inyo mga bok. Pag-aralan nyo itong mga code. Tapos syempre, kailangan din nating pag-aralan ng terrain. At ang paligid natin kung anong meron. Para mas lalo nating maintindihan kung paano hanapin itong mga code na to. Kung anong ibig sabihin. Ano? So nakasaad dito mga bok. Mag-umpisa tayo dito sa kahoy. Sa baba ng kahoy natin matatagpuan yung dalawang deposito. Ayan. Dalawa. Kasabay ng mga hole na partially open. Hindi yan dugtong mga bok. Ayan. So naka-close yan. Dito yung open. Tatlo sila. Dalawa lang target natin. Ang palatandaan din natin, isa pa mong palatandaan ito mga bok. Ang flag, nasa taas at nasa baba. So alam na natin kung ano sino yung nandun sa flag. Ito yung mga bok. So unahin natin paghanap ang kahoy. Kasi yun yung nakasaad doon mga bok. Kahoy ang unahin natin kasi may target tayo doon sa baba. Water yan mga bok. So ibig sabihin target natin yung water na nasa baba ng kahoy. So, tingnan natin yung paligid natin mga bok. Ayan. Yan yung paligid natin. So, may kawayan pa dun sa taas mga bok. No? So, itong kawayan hindi nila tinatawag tong tree. Tinatawag nila yan grass. Dalawang code ang ginagamit niyan mga bok. Either gumagamit sila ng grass or bamboo mismo. Yung kanji ng bamboo. So, yun. Kaya tatanggalin natin tong kawayan kasi madalas ginagamit nila yan sa pagmamarka yung kawayan. Pero hindi yan yung object natin mga bok. So nasa 30 meters mula dito sa kinatayuan ko yung kawayan na yan. So ito bata pa to eh. Yun naman napakalayo na. At dito, ito malago lang to eh. Tandaan nyo mga bok, yung natin yung kahoy, may water sa ibaba. Ayan, naka-X yung dito sa sa dulo ng kahoy. Naka-X. So sa baba ng kahoy, target natin yung water. May water sa kahoy din. So dito,
Ito lang naman mga bok, ayan o. Maliit lang na kahoy mga bok. Kakaiba ang tubo nito. Yang nakita nyo puro sanga pa lang yan mga bok. Yung puno, yung original na puno niya parang nawala na yata. Ayan. So itong kahoy na to mga bok, ang tawag nito sa amin naga. Talagang ganito tong kahoy na to, naglalagas. Kala mo patay na, hindi pa pala. Nagpapalit lang yan ng ano mga bok, nagpapalit lang to ng dahon. So iba namang kahoy yan, germelina yata yan mga bok. Ayan. Siya yung may dahon pero ito wala na talaga mga bok. So sa baba ng kahoy, ayan mga bok. Yan yung baba ng kahoy. So ito na yun mga bok. Sa baba ng kahoy, target natin ang water. Ano? So parang maliit na well, no? Maliit na balon. Ayan. Ito mga bok, pansin nyo ba? Ano? Semento. Sinemento talaga mga bok, ano? May 3 bato. May isang bilog. Talagang bilog na bilog mga, ay hindi naman bilog na bilog. Bilog lang siya. Talagang nasa gitna mga bok, oh. Oh. Semento tong ibabaw na to nito mga bok. Talagang sinadya itong sementuhin para siguro lumalim yung mapagkuhanan ng tubig. So ayan yung kuan mga bok, hindi masyadong nakikita. Ayan oh. Yan, semento yan mga bok. Yan. So yung kasunod nun bato na. Hindi masyado kasi nakikita, gumagalaw yung ano yan oh. Semento, hanggang dyan yung semento. Ay, talagang sinemento. So bakit itong portion lang kaya mga bok ang sinemento? Ano? Malalim-lalim din eh. 2 dangkal yata ang lalim niyan mga bok. Kaya nagkataon lang din na may kahoy dito at may tubig sa baba, kung saan yun yung target natin. Nagkataon lang kaya to mga bok. Talagang hinati to mga bok oh. Ginawang kanal. Pansinin nyo to mga bok, ayan oh. Yan. Yung dulo. Talagang papunta doon mga bok sa loob. Ayan oh. Pinatulis ano, papunta talaga sa loob. So, ang kasunod na hanapin natin mga bok, pagkatapos ng kahoy, yung flag. Ang nakasaad doon, may alive person tayo. Tapos, ang yung alive person na yun mga bok, ang palatandaan flag. So, alam na natin kung sino yung flag na yon. So, ito naman yung flag mga bok. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan mga bok. Talagang 5 butas yan. Nakasaad doon flag mga bok ano. So ito yung alive person na tinutukoy. So alam nyo na kung sino yan mga bok. Ang goddess of the sun yan. Ang sentro ng flag ng Hapon. Si Amaterasu. So yung nakasaad doon na ano mga bok, ayan, yung nakasaad ditong B at yung flag, iisa lang yan, si Amaterasu ang ginamit nila. Pero itong B na to, ginawa nilang 2 box kasi matatagpuan 2 deposito lang ang hanapin natin dito sa code na to mga bok. So tandaan natin lagi mga bok, ayan, nakasunken deposit yung object natin na hanapin. So lubog na sa tubig ano. Yan. Sunken deposit. Itong ano mga bok, itong code naman na to, kung halimbawa nakita niyo ito nag-iisa lang sa minarka sa flat na bato, parang ganito, sa flat na bato nag-iisa lang yan, basagin niyo na to. Kasi nakasunken na yan mga bok, ang ginawang traps ito na yung tubig. Nakasunken na yan. So wala ka nang huhukayin yan mga bok, yun na babasagin, i-divert nyo na lang yung tubig para mabasag yung makapag trabaho kayo ng maayos. So since itong ano na to mga bok, itong letter A na to nakasama sa code,
So hindi natin babasagin yan mga bok ha. So code lang din, ano lang din to, code lang din to. So hindi natin babasagin yan. So nakasaad lang yan, nakasankin yung dalawang ano na to. Asan na ba yun? Ayan, nakasankin yan dalawa. So syempre, nasa tubigan. Nakasaad doon sa baba ng wood. Matatagpuan ang dalawang mouth. Tapos nasa flag natin matatagpuan ang direksyon. Nasa taas, nasa baba. Pansinin niyo tong ano mga bok. Ayan, naka-slope yan mga bok. Ayan. So naka-slope yan. Ito yung flag. Nakasaad doon nasa taas, nasa baba. So dito sa baba mga bok, dalawa yung may ano, may partially open. Itong C at yung bilog. So hindi natin alam kung alin dyan sa dalawa no mga bok. So dahil ang nakasaad doon sa marka sa taas at baba ng flag. So ngayon, ang gagawin natin dito mga bok, i-align itong mga butas na to. Ayan. Kung alin sa kanila ang tatama sa i-trigrams. Ayan mga bok. Parang ganito ba mga bok? Ayan. Yan yung butas na yon sa gitna. Tapos yung isang butas, i-align natin yan doon kung tatama ba to sa i-trigrams. Kung hindi, so i-try natin tong isa, papunta naman doon. Ayan. Lagi tayong pababa kasi nandito na yung isa. So partially open. Yan yun. Wala namang iba dito mga bok na partially open. Kanal to eh. So partially open yun. May isa na tayo mga bok. Ayan yung kahoy. Pagbaba ng kahoy, nandyan na. Yan. I-align din natin yan. Kailangan natin ng compass dito mga bok. So ngayon mga bok, eto na. Etong butas na to, yan, yung malaki na yan, at yung malaki, kukuha ito ng 180 degrees. Yang tatlong ano na yan, nakaharap ako pa south. Kaya yun. So itong isa, malayo na mga bok. So mula dito sa butas na to, ayan, ikukunik lang natin yung tatlong butas mga bok. So nasa kukuha ng 135. Lagot na. So kukuha siyang 125 mga bok. Napakalayo ng ano. Asan ba yung 125 no? Nag-off yung ano ko mga bok. So ito kukuha ng 125. Itong butas na to, yung pangalawa at yung pangatlo, kukuha ng 125. So ito lang yung kumuha ng north-south alignment. So nakasaad sa marka natin mga bok, yung dalawang mouth matatagpuan sa taas at sa baba ng flag. Ayan, mula dito sa flag, nandyan yan sa taas mga bok. So ito na yung naka-align mga bok sa north-south. Yan, yung butas na yan. So ito yung naka-align ng north-south mula doon sa flag. Ayan yung flag natin mga bok. Oh. Ito yung dalawang butas. Papunta dito, magkaparehas ng laki. So hindi na tayo pupunta doon mga bok kasi walang ano doon, walang partially open na mga hole. Yung mga hole ba? No, wala doon. So hindi na tayo pupunta doon, hindi na natin kukuhanan ng kumpas yan doon. Kasi nandito lang yung sinasad niyang mga partially open mga bok. Ayan. So yon, kaya ang ginawa natin mula dito sa taas, ikunik lang yung tatlong dot. So hindi siya kukuha ng hindi siya papasok sa 8 trigrams. Ito lang. Nakasaad sa code natin doon mga bok ano. So, yung sa below wood, nandun matatagpuan yung dalawang box na alive, na ginawang alive person. So, ito yung alive person mga bok. At yung flag. Iisa lang. So, hindi ko pa alam mga bok kung iilang alive person pa ba ang ginamit nila nito. Kasi, madalas makakita kayo niyan mga bok letter B talaga. So, alive pa yon.
So, ginamit nila dito sa alive person itong si ang Goddess of the Sun. Yan. Hindi siya rectangle, pero parang square to mga bok. Ayan. Parang square lang siya na may dot. So, flag pa rin yan ng hapon mga bok. So, ito si Amaterasu. Kung pansinin din natin mga bok. Ayan. Dito lang ako. Nakakasilaw. Malaking butas yan mga bok. Tingnan nyo. Yan o. Kasi yung kamao. Ganon din yan. Parehas lang din yon. Pero itong dalawa na itong mga bok ang magkapareho. Sa 5 butas na to, ayan. 5 yan sila. Ito yung magkapareho. Maliit. Nasa taas, nasa baba. Kasi naka-slope ito mga bok pababa. So nakasaad natin sa code na yon, nakasaad dun sa flag natin na yon mga bok, nasa taas at nasa baba. So ganun din dito. 2 items lang din ang hanapin natin. Ayan. So napaka mga bok ano. Talaga tong mga hapon na to. Dahil sa code ito ni Batang Ilog, nandito yata siya. Harapin ko lang mga bok, baka kung nandito ba, parang wala akong nakitang dito mga bok. Alam ko code niya to eh. Itong na to mga bok, siya nang may-ari niyan eh. Pati yung person na yon, yan, siya nang may-ari niyan eh. So madali lang hanapin yun mga bok. 3 butas na magkasunod, isa yung hiniwalay, bali 4 lahat yun. So yun lang yung hahanapin ko mga bok. Parang wala yata dito. Parang wala akong napansing So ito parang hindi naman. Parang hindi siya. Yan. Parang wala akong nakitang mga bok. May mga butas-butas pero walang kakaiba. Ayan may mga butas-butas to eh. So dito meron 3. Kaso kulang ng isa. So dapat nakahilira tong 3 na to. Ayan, naka-curve yan eh. So hindi yan. Parang wala yata siya dito mga bok. Ay ito. Butas yata to. Ay ito, butas nga. Ayan mga bok oh. Isa. May butas dito. Ayun, pangalawa. Nakalinya. Yun, pangatlo. 4. 5. 6. Nandito. Yan. Butas yan mga bok. 6. Ay, 7 ba? 8. 9. Tama ba yung pagbilang ko? Ayan mga bok, nakahilira. Ito. Tapos yan. May kahoy. Tapos nandun. Ayun. Nakahilira. Siyam ba yun? 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 8 lang pala. Nakahilira talaga mga bok. Ayan o. Yan. Nakahilira yung 9 na butas. Ano kaya ibig sabihin nito? Divider. Divider yata to. So ito yata yung nakasaad nito mga bok. So divider ng sunken deposit. Ayan yung ito yata yung nakasaad. Hindi pala number 1, hindi shaft. So ginamit pala to sa divider ng sunken deposit kasi matatagpuan itong object natin sa taas at sa baba ng flag. So ayun, parang divider pala to mga bok. Yun pala yung nakasaad ng 1. Kasi imposible naman na mag-a-align itong siyam. Talagang straight na straight mga bok yung siyam. Yan no. Talagang yung siyam na butas, divider. Nandito yung
nasa baba. Nandito naman sa taas. May kanal pa pala to dito mga bok. Ayan o. Yung kanal. Ang ganda ng pagkagawa. Yan. Yung kanal. Ginawa pa pala tong pointer mga bok papunta doon. Ito pala ang ibig sabihin nito eh. Ginawang pointer. So ayan, naka-slope lang yan mga bok, pero ito talaga yung kinat. Ayun, naka-point doon sa loob. Papasok. Talagang didiretso, so dadaanin na lang natin yung kanal. So nandun sa gitna. So yun pala yung purpose nun mga bok, ano. Yung 1. So divider pala yun, ayan o. So sa divider nandito yung flag, dadaanan nyo isa, ayan o. Yan yung, ito yung ano mga bok, yan. So tatagos yan doon. So up and down. So ito naman mga bok, hindi ko alam kung talagang ano ba to. Hindi ko alam kung nadiditik ba to ng mga ikot-ikot o kaya yung mga pumapalo-palo. Kasi may mga napanood ako dito mga bok na mga ka-teach natin gumagamit nun. So malayo yung ano, malayo yung tinuturo. Katulad nung napanood ko mga bok, tinutok niya na sa ano, yung umikot-ikot ba. Tinutok niya na sa bato na may laman. So nung ginamit niya, tagturo doon. Pupunta siya doon, tapos nagditik uli. Nagturo na naman doon. Kaya pumasok siya doon sa kasukalan na umalis siya doon sa tubigan. Kasi ano yun mga bok, may dito sa gilid ng bato may V. Yung bato man paakyat pag ano nakaslope, tapos medyo nag-flat ng konti, tapos nag-curve doon. Tapos may hole na kasya yung kamao. So yung arrow na yun mga bok, talagang nakaturo doon sa hole na dito sa tuktok. Nasa gitna ng bato yun mga bok. So tumayo siya doon. Doon siya nag-start. Gumanon yung ano niya. Yung ikot-ikot niya. Di baterya yata yung gamit niya noon mga bok. Kasi tumunog eh nung nag-on siya. So hindi naman sa pang-ano mga bok hindi naman ako against dyan. Sa paggamit ng ganyan nga lang. Siyempre kailangan din nating praktisin. Kasi yung mga umiikot-ikot na yung mga bok, kaya natin yung manduhan kung saan natin pagalawin. Lalo na yung pumapalo-palo. So meron na ba kayo niyan mga bok? Subukan nyo. So kaya natin yung, lalo na yung pumapalo-palo, pwede natin yung pagalawin dito mga bok, pag ganyan yung palo niya. Pwede din paikutin. No? Pakanan, ay pakaliwa. Ay pakaliwa yata to, tapos pakanan. So subukan nyo mga bok, isipin nyo lang. Halimbawa, pag ganyan, pumapalo niya siya patas pababa. So isipin nyo mga bok na paikutin yan. So antayin nyo lang na ano mga bok, antayin nyo lang na makabawi siya sa momentum kasi taas at baba yan. So may delay yan mga bok bago yan iikot ng ganyan. Magkakaroon ng delay yan kasi sa momentum niyang pataas pababa, magkakaroon ng delay bago susunod yan sa kung ano man iisipin natin. So sa lahat ng mga ka-teach natin na may mga gamit na ganyan, subukan yung isipin niyo lang. Parang isipin yung paikutin ganyan. Iikot yan. So kasi kaya nating kumonekta sa isang bagay kahit mga plastic yan mga bok, kaya nating kumonekta dahil sa aura natin. Kaya namamanduhan yan. So kaya natin yung pumapalo-palo siya. Isipin lang natin mga bok na paikutin. Pag ganyan yung ikot. So magkakaroon ng magkakaroon ng delay yan mga bok sa pag-ikot kasi sa momentum niyang papataas pababa. Yan, magkakadelay yan bago yan iikot ganyan. Subukan nyo. Kaya nyong utusan yan mga bok. Yan, tapos pag ganyan din. Tapos pabaliktad. So kaya nating utusan yan mga bok. Kasi naka yan sa pulso natin mga bok. Lahat ng bagay na mahawakan natin, kadikit na yan sa pulso natin. Kaya yung mga yung mga gamit nyo, sa mga ka-teach natin na may mga gamit na ng ganyan, praktisin nyo ng praktisin yan. So, magpatulong kayo dyan sa mga kasama nyo sa bahay mga bok, kahit yung bao lang ng nyog, ipalagay nyo ganyan,
tapos punuin nyo ng tig-isang metal yung mga baon ng nyog na kataob, kailangan hindi nyo nakikita. So, practicein yung ano yun. Halimbawa, andyan yung mga baon ng nyog, 10. So, tatayo ka lang dito, hindi mo alam kung saan ang ano, ang gold. Basta may mga metal, espalto, kung ano-ano mga ipanglagay nyo dyan, mga magnet, pwede rin. Kasi mataas sa magnetic field yung magnet eh. So, dito kayo mag-umpisa, mag-test kung talagang yung gamit nyo magtuturo ba doon sa ano. Kailangan hindi nyo alam kasi pag alam nyo magtuturo talaga yan doon. Kasi alam mo kung saan nakalagay eh. So practicein nyo na lang, practicein na yan mga bok, kasi karamihan sa mga ka-teach natin na gumagamit ng ganyan, puro malalim ang dinidetect. So hindi naman lahat ng gumagamit niyan sablay. Nga lang, madalas na dinidetect niyan yung malalalim. Kasi yun yung may mataas na magnetic interference mga bok. So yung mga gamit nyo na gawa-gawa, mga DIY na mga detector, kahit sino pa dyan magsasabi niyan mga bok na accurate yung gamit nyo, papaputol ako ng leeg kung hindi madidiko yan. Kasi kung talagang accurate yan mga bok, marami ng mayaman sa ngayon. Lahat ng may gamit ng accurate dapat mayaman na yan ngayon. At wala na dito sa YouTube yan. Dahil mayaman na. Aanhin niya pa, di ba? Sobra-sobra na rin yung nakuha niya. Kahit isang box lang, tiba-tiba na yan mga bok. So, practice na practice mga bok. Patulong kayo dyan sa mga kasama nyo sa bahay nyo. Yung mga bao-bao lang ng nyog, pwede na yon. Yan, nakahilirang ganyan. Kahit tig-2 dangkal ang ano, 2 dangkal lang ang layo. So, mga metal, magnet, espalto, ipanglagay nyo dyan. Kahit anong metal, samahan nyo ng magnet. Yung mas maganda sana yung mga bok, yung ano, yung mga neodymium, kasi malakas ang magnet nun. Tapos isa sa baon na yun, syempre may gold, pero hindi nyo alam kung saan. So yun yung practicein nyo mga bok, yung mga gumagamit ng mga locator na yan, mga wand. So practicein nyo na practicein mga bok, dapat hindi nyo nakikita kung saan, kasi kaya nating utosan yan mga bok, lalo na pag syempre tayo maglagay niyang 10, alam natin kung saan, kaya matutukoy natin kung saan nakalagay yung gold. Kaya magpatulong kayo dyan sa ano nyo mga bok, sa mga kasama nyo, para ma-test nyo talaga na didetect yan. Tapos pag na-detect niya yung bao, so itry nyo namang ibaon sa lupa ng isang ano lang, ng isang tawag nito, isang pie. Tabunan nyo lang ng puro uling mga bok. Ano, puro uling. Mula sa baba hanggang taas. I-try nyo ring i-detect hanggang sa palalim hanggang sa aabot kayo ng 1 metro mga bok. So yun ang ano niyan mga bok, pag test kasi kahit 1 metro lang. So pag na-detect nyo na yung mga bok, nakaya nyo nang i-detect yung mga ganong kalalim, tandaan yung mga bok, pag alam natin kung saan tinago yung ano, doon talaga papalo yan kasi alam natin eh. Malapit yan sa pulso natin mga bok. So yung pulso natin, syempre, konektado yan sa utak natin mga bok. Ano? So dapat talaga, hindi nyo alam kung saan nakalagay. Para yun yung talagang matitest nyo kung talagang accurate yung mga gamit nyo. Kaya itong mentor ko mga bok, binawalan ako sa paggamit ng ano, ng mga gadget na yan. So tsaka na, ito yung pinupush nila sa akin mga bok, ang pag-aralan nitong ano, decoding. Kasi pag once na marami ka nang natutuhan sa decoding mga bok, so madali na lang ang lahat. So katulad nito mga bok, ano, kung wala kang alam sa mga code na nakasulat nito, gagamit tayo ng ikot-ikot. Lagi nating tandaan mga bok, hindi lahat ng lugar walang decoy, no? Kasi yun yung mga lugar na minadali na nila yung pagbaon, kaya hindi na sila naglagay ng decoy. Pero yung mga nakasulat na ganyan mga bok, lagi nating tandaan may decoy yan.
By ibinaon sila dito ng bato na malakas mag-generate ng magnetic field. So yun yung i-detect. Kaya ito, yung mga ka-teach natin na yun nga, katulad nung napanood ko. So ang layo. Nandito na sa harap, pumunta pa doon, tapos pumunta naman sa kasukalan. So lagi yan, ano yung mga boka, tandaan nyo lang, practice, more practice. Pansin nyo rin ba sa mga bok si Sir Chris? Ano? 'Di ba remap muna siya bago niya gamitin yung wand niya. So, alam nyo ba ang dahilan mga bok? Kung bakit hindi niya ginagamit sa pag-detect yung gamit niya? Kasi alam ni Sir Chris, pag gagamitin niya yung pan-detect, magdi-detect muna siya bago siya mag-remap. Ang madidetect nun, yung mga decoy. Kaya ang ginagawa ni Sir Chris, para hindi siya ma-decoy, i-remap niya muna yung buong area bago niya i-check yung dimension. Dimension na lang. Kasi yun talaga, sure na yun yan yung deposit na dinedetect ng gamit niya. So yun mga bok, kahit sabihin nyo pang gaano ka-accurate yan, madidikoy at madidikoy yan. Kaya more practice lang mga bok. Kasi napakarami ng mga mababaw na deposito na hindi nadidetect ng gamit nyo. Hindi ko alam yung ano mga bok, yung mga metal detector. So hindi ko alam kung nadidetect niya to mga bok ito. Yan. Hindi ko alam kung madidetect niya tong ano na to. Kasi ito na yun eh. So hindi lang natin alam kung gaano kakapal. So itong area naman na to mga bok, na ano to mga bok, nagda-dry to. Katulad nung nakaraang taon na tawag nito, mahaba yung tag-init, nag-dry ito. Totally dry talaga mga bok, kahit yung mga malalim na yan. Ito, mga kanal-kanal. Yung mga malalim na butas. So yun, nag-dry talaga yun. May ano pa pala dito mga bok oh. May dot pa pala dito isa. Sa treasure code 7 spokes to eh. Pero yung target natin mga bok nandun sa taas. Yan, 7 spokes. So kaya wala akong tiwala dyan talaga sa mga code ng kano. Ayan, nandun yun sa taas oh. So yung isa naman nandito. Ayan. So parang naka-triangle to mga bok ito. Magkalapit tong dalawa, medyo malayo yung isa. Yan, parang triangle silang tatlo. So yan mga bok, medyo mahaba na naman ang oras natin, walang kwentang video na to. Sana may natutunan kayo dito ng konti dito sa mga code na to mga bok. Ayan, so bantayan nyo yung alive person. Ito flag. Ito lang naman silang dalawa madalas ang ginagamit niyan mga bok. Pag nandito yung Batang Ilog, si Amaterasu ang ano niyan. Napansin niyo ba yung mga bok, yung ulo lang na parang butiki na nakagano nakaturo doon. Pag tapos may drift marker, ang pupuntahan natin doon si Amaterasu, yung flag din ganito. So Amaterasu. So doon hindi sila nagtagpo. Doon naman sa Sunwave 5 spokes yata yung nilagay ko doon. Yumuko naman si Amaterasu, yumuko din si Kappa. So silang dalawa nag-meet, no? Nag-meet na silang dalawa doon. So kaya itong ginamit nila mga bok, pag nandito to siya at gumamit sila ng person, ito yung ano nun, siya yung pinatungkulan nun. Basta yung Batang Ilog mga bok at nakahanap kayo ng person, so ito yung pinatungkulan yan. So dahil sa mabait si Amaterasu, nagbaw si Amaterasu, nagbaw din pabalik si Batang Ilog bilang paggalang kay Amaterasu. So kaya pag pagbaw no, pag magbabaw tayo, yung deposito andyan lang sa kung saan man tayo, kung saan man tatama yung mukha natin sa ano, yun. Nag-meet na sila. So dito, wala. Mga code lang ang nilagay. Maliban dito. Ayan, maliban dyan. Flag naman ang ginamit.
So yung alive person, yan, si Amaterasu. Yun lang yung person na natatanging person na hindi niya magalaw-galaw mga bok kasi goddess of the sun yun. Tsaka mabait si Amaterasu. Nga lang, kapag sira ulo din yun. Ganon din sa Amaterasu, ano. So, ganon yung nangyari doon sa kapatid niya. Na research niyo naman yata yung kung anong yung kwento ni Amaterasu at yung sa tatlong kapatid niya. So yung mga D din, doon din sa isang kapatid niya, yung mga half moon, yan, yung mga letter D, doon din yan. Sa kanila din yan nakabase. Sa kapatid niya namang si Moon, nakalimutan ko yung ano, Tsukuyomi yata yun mga bok, no? Siya yung nagmay-ari ng lahat ng letter D. Kaya may tinatawag si Sir Chris na half moon. So yun. Base yun sa kanilang tatlo. Yung 7C, C, at yung ano, yung letter D. So sa kanila yan. Nakabase yung mga code na yan. Mga half moon. So nataon din yung letter D na yun, mouth. Pero tingnan nyo ito mga bok, ayan. Ito yung bato, ito yung ground. So doon pinatay ni Tsukuyomi yung ano, pinugutan niya ng ulo yung isang deity. Kaya ginamit nila yung rock. Yan. So yun na mga bok, medyo mahaba na naman itong walang kwentang video na to. So hanggang dito na lang. Sana nakapulutan nyo ito ng konting kaalaman tong mga code na to mga bok. So muli, ito si Nudge na mag-iiwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting, hindi kailangang magaling ka. Ang mahalaga, may alam ka sa mga marka. Hanggang sa muli.